Mga kababayan, sino ba si Ontiveros? Titignan mo yung background niya. Sino ba tong Jutang Genemes na ito? Anti-Marcos yan. Yung ginayupak na yan, bata pa lang, anti-Marcos na. Ito ang Wow Trending. Liza Hontiveros booking sa hearing sa SMNI napunta sa mga Duterte. Kung titignan natin, ang background nitong Hontiveros na ito ay isa itong anti-Marcos noon pa. Pero ang nakapagtataka, bakit bigla na lang nasali ang pangalan ni former President Rodrigo Roa Duterte at lalo na kay Inday Sara Duterte sa issue na kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung pumutok ang issue ng loto. Sobrang tahimik nitong senadora na ito na kung tutuusin ay pera ng mga mamamayang Pilipino ang tinataya sa loto. Bigla na lang itong nawala at hindi na napag-usapan pa. Ang mga testigo laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ay may dala pang script. Pasikat lang si Senador Rapi Tulfo sa investigasyon ng loto at isa din pala itong tambaloslos. Ayon pa kay Madam Maharlika Boljaquera na magkano kaya ang binayad ni Liza kay Riza Hontiveros para idawit ang pangalan ng mag-amang Duterte. Ang testigo na nagsiwalat na nakita daw niya si Inday Sara at former President Rodrigo Roa Duterte na may bit-bit na bag na may lamang mga baril. Bakit biglang napasama si Inday Sara sa issue? Katulad lang din ito sa testimonya ni Las Cañas na halatang binayaran para idawit sa issue ng ICC si Inday Sara dahil isang malakas na kalaban sa 2028 presidential election si Vice President Sara Duterte. Para hindi na makaporma pa, inunahan na ng mga tambaluslos ng paninira. Kaya ito ang komento ng mga netizen. Yan, wag mong tantanan yang Risa na yan. Ayaw mag-confidential fund. Si Vice President Sara, milyon lang ang hinihingi pero bilyon ang confidential fund ni Romualdez. Tahimik sila. Very good point. Nagsanib na mga pinklawan at dilawan, walang malasakit sa mga Pilipino. Bakit nga ba? Yan ang pinagtutuunan at di itong PCSO ang dapat lutasin. Andito ang pera ng bayan. Yang nangyayari sa Senado mas malala pa sa COVID-19. Hawa-hawa talaga madam, super duper. Bakit hindi ibinalik yung bitay ng mga planderer, kurap, etc.? Ito ang nagpapahirap sa bayan. Kahit wala na yung economic amendments, marami pa rin tayong pondo. Kahit kailan, walang kredibilidad ang mga witness na kinukuha niya at siya mismo ang nagbabayad sa mga testigo. Hina-highlight ngayon, okay, ang mga balita ng mainstream media patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Ngayon, live na live ito, Bentot. Yes, live na live po tayo. So, hindi siya fake account, okay? Fake page, katulad ng, ng mga ginagawa ni Lisa Smugs. But anyway, mag-comment kayo dyan kung ano ang nakikita nyo sa balita na fino-focus nila. Okay? Comment nyo dyan. At kung mga balita na hindi ko alam, I can talk about it. But eto yon. So, kanina, nag-hearing dyan sa Senado na pinamumunuan ni Ontiveros. Okay? Yung mga testigo na laban kay Kibuloy. Okay, here's my thing. Okay? Hindi ko kinakampihan si Pastor Kibuloy. At hindi ko sinasabi na yung mga testigo na pinresenta doon ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Okay? So, hindi natin alam, maaaring totoo, maaaring sinungaling. Ganito lang yan. Mga kababayan, sino ba si Ontiveros? Titignan mo yung background niya. Sino ba tong Jutang Genemes na ito? Anti-Marcos yan. Yung ginayupak na yan, bata pa lang, anti-Marcos na. Anti-Marcos, anti-Duterte. Nung kasagsagan ng kampanya, di ba, dilawan yan, pinklawan yan? Okay? Ngayon, si Bentot aliw na aliw. Yes, Bentot, thank you so much. Mari Victa Jana and Jen Maxine. So, tuloy-tuloy na tayo. Kasi nagliliyab yung dugo ko sa mga kasinungalingan nila. Okay, si Ontiveros, ang background niya sa politika ay anti-Marcos. Anti-Marcos, siya yung bunganga niya, okay? Bata pa lang siya, sumasama na siya sa mga pag-aalsa laban sa Marcos hanggang sa dumating yung Duterte. Okay? Walang bukang bibigyan kung diktador. Okay? So question.
pagbibigyan natin ang hilig ng kipay na ito. Okay, ikaw, Ontiveros, fine. Tama yung ginagawa mo, nabigyan ng hustisya yung mga nagrereklamo, okay? Na kesyo na abuso sila, ginanito sila, ginaganyan sila. Okay, tama yan. 'Di ba? Hanggang sa dumating, doon sa kataas-taasang hukom. Okay? Sa Department of Justice, sa Supreme Court, lahat, dalhin nyo na lahat yan. Di ba? Ang sabi nga ni Quiboloy dyan, hindi siya haharap sa inyo. Kasi, doon lang siya haharap at dapat kasuhan siya doon sa Supreme Court o sa DOJ o sa yun ang statement niya. Haharapin niya. Ang punto ko lang dito, porket Ontiveros o Dilawan, paniniwalaan na ba natin yung mga kinaray-karay nilang mga testigo doon? Okay, comment kayo. Whether you are Dilawan, Pinklawan, whatever, okay? Okay? Ipagpalagay na natin, okay? Itong na paniniwalaan natin ang Senado. Paniwalaan natin kunyari lang. Lahat ng pinipresent nila kunyari nagsasabi ng totoo. Wow, ang sama-sama ni Quiboloy, ganito, ganyan, ganun. Ang sama-sama ni Inday Duterte, Inday Sara, ni Duterte. Nakita niyo yung way of dragging Duterte and Pangulo Duterte and Sara dun sa mga testigo na may nagsabi doon na nakita daw si Sara na kinuha yung bag, but I don't wanna go on details mga pala. Kasi it's all pakana yan ni Lisa Smugs. Bakit? Nobyembre pa lang ng taong 2023, sinabi ko na sa inyo, hindi pa nasususpend ang SMNI. Natatargetin ni Kuting Jr. at ni Lisa Smugs yang si Quiboloy at ang mga vloggers like me. Okay? Nagkamali ba ako? Pinatumba ang dalawang Facebook account ko? Ang Boljakera natin at ang Maharlika, na almost 1 million. Nagkamali ba si Maharlika? Tama ako. Anong sumunod? Pinasuspend ang SMNI na kinontempt nila si Celis at saka si Badoy. Mali ba si Maharlika? Tama lahat. Okay. Tapos ngayon, dinadrag yung mga inulat ko sa inyo na idadamay si Sara at si Sara sa ICC. Wala pang balita noon, sinabi ko sa inyo. So, etong mga ginagawa nila ngayon sa Senado, mga palangga, ito ay vested interest ni Ontiveros at ni Lisa Smugs at ng mga Dilawan. Bakit kamo? Jotang Janina, ang mga inuupo, mga Dilawan katulad ni Ralph Recto. Ang inuupo, mga smuggler lahat na. Hindi mo na ako babalik doon sa smuggler kasi you know that already. Pagpalagay natin, ha? Itong si Ontiveros na anti-Marcos, totoo kunyari. Sige, paniwalaan natin kung doon sa narrative na pinlalabas ng mainstream media na si Quiboloy ay convicted talaga, parang ikino-convict mo na actually, convicted by trial by publicity. Okay, masamang-masama si Quiboloy, masamang-masama din si Sara, masamang-masama din si Pangulo Duterte kasi nakita ng witness na nandoon may inabot na bag, chucho-chucho. Fine. Okay? Ngayon, kung pagbabasihan natin yung kajotahan dyan sa Senado, bakit yung hearing sa Jotang Ginemes na PCSO, doon kay Tulfo, kay Pimentel, na harap-harapan, na binababoy, na niloloko ang Pilipino, na nagpapanalo ng bilyon-bilyon accumulated, computation na yun palangga. Simula nung umupo, bakit ayaw i-highlight ng mainstream media? At bakit ayaw mo patulan Ontiveros? Di ba para ka sa Pilipino, buha ka ng ina, para ka sa Pilipino na kailangan umahon tayo? Bakit ka tumututok lang kay Quiboloy? Ako wala akong problema. Susugid mo siya kung talagang ito mga nagsasalita doon ay talagang may bahisayan, fine. Pero buha ka ng Ginemes ka, magkano binayad sa'yo ni Lisa? Para durugin si Quiboloy at idrag si Sara. Bakit itong issue sa loto?
Bilyon-bilyong piso ang ninanakaw sa kaban ng bayan ng dating tinutuligsa mo na Marcos diktador, anti-Marcos. Bakit tahimik kang buwaka ng ina ka? Bakit hindi mo nire-raise yan dyan sa platform mo at sa Senado makialam kang hinayupa ka? Bakit itong issue sa loto kay Mel Robles lumabas na ang sa bunganga ni Lisa? Yung kajutahan niyang sama-sama tagimilya, bakit tahimik ka? If you are for the country, if you are for the people, hindi yung maghila-hila ka nitong mga testigo na to. Na pwede na yan asikasuhin. Sabi nga ni Kibuloy, naharapin niya sa kaso. Bakit ka tahimik? Kay Robles. Ha? Ontiveros, bakit ka tumahimik sa issue ng smuggling? Nung una, nagsalita-salita ka dyan ng first quarter of the year. Nagsalta-salta ka sa smuggling. Bakit tahimik ka ngayon? Bakit ayaw mong pag-usapan si Michael Ma na pinangalang smuggler na inappoint ni Lisa na ni Kuting na special envoy to China? Buwa ka ng Ginines, kumpara ka sa Pilipino. Sige nga. If gusto nyo ng fair square, di ba? Oh, kung pagbabasihan natin ang naratibo ni Risa Ontiveros nga, na lahat ng umaattend sa Senado ay convicted na kaagad dahil sila ay nakakaawa, giminoles siya ako, ginanito ako. Sige, okay, convict na sila sa trial by publicity. I-convict na natin lahat. Si Mel Robles, hindi natin pwede i-convict. Sa kasinungalingan na harap-harapang inamin niya na yung mga litrato na pinopost nila sa kanilang site ay mga ninakaw nila o edited o hindi mga ninakaw, kitang-kita niyong ebidensya. Ninakaw doon sa clothing company. At inamin na yung mga nananalo ay hindi talaga mga tao na yung pinost nila. Bakit ka tahimik? Ha? Ontiveros, anti-Marcos, ang dami mong pwedeng silipin dito sa gobyerno ni Marcos Jr. at ni Ahas. Yang sa People's Initiative na yan, yung 20 million each na ibinigay sa mga buwaka ng GNMS na mga kongresista. Bakit hindi ka mag-rally, magwelga ka, umalsa ka, Ontiveros? Dahil yan ang gawain mo. Yung mga party list ninyo, mga Gabriela, mga kakaliwang grupo, di ba kayo ang unang nag-aalsa kapag may issue laban sa mga diktador? Bakit ka nakafocus kay Kibuloy lang? Si Kibuloy, okay, kung meron man siya, okay, kung meron man siyang nakomit na mga kasalanan doon sa pinag-uusapan ninyo, okay? Again, mas malaki ba ang nakomit niyang kasalanan in terms of pagdating sa bayan, yung pagnanakaw at itong pagpupulburon ni Kuting, tahimik ka din. Pagkakataon mo na sanang durugin si Kuting dahil wow, grabe, itong diktador na to, sinabi ng dating presidente na bangag noon, bangag na bangag pa rin ngayon sa pulburon. Bakit tahimik ka? At itong issue sa extraction ni Lisa Smugs, pag-extract sa mga bata sa Turkey, ayan, naririnig niyo ako, at nakipagsabwatan ang asawa ni Teddy Boy Locsin dahil kausap siya ni Lisa Smugs. I will show evidence very, very soon. Not right now. Diba? Bakit ayaw nyo yan? Ayaw nyong pag-usapan na in-extract, kasabwat, mastermind, based sa ating informante na in-extract ni Lisa, sa tulong ni Lisa, ang mga bata, ninakaw nila sa nanay, yung mga bata, ibinalik sa tatay sa Pilipinas kay Francis Chua. Bakit ayaw nyo pag-usapan yan? Tumakas na nga yung nanay kasamang anak dahil peligro ang buhay, dahil ginamit ngayon ni Lisa ang power niya at pakikipag-usap sa asawa ni Teddy Boy Locsin, then, panahon ni Duterte, then, DFA Secretary. Bakit ayaw nyo tutukan yan? If you talk about, kanina, doon sa hearing ba yun or interview, na sinasabi ng buwaka ng inang immigration, chinek nila na si Kibuloy daw ay nasa loob pa raw ng Pilipinas, hindi pa raw nakakaalis. Kasi may mga nagsasabi na sa China daw, jutang Gina na ang bilis pagdating kay Kibuloy. Na i-check ng immigration kung nakalayas na o hindi. Halos naman maos na kami dito. Na sinasabi namin, imbestigahan nyo yung hinayupak na Mel Robles na utusan ni Lisa na labas-pasok sa bansa, sa Japan, sa Europa, sa Amerika,
pasok sa paghatid ng pera ng bayan. Bakit hindi nyo immigration isabihin sa bayan kung ilang beses naglabas-pasok si Robles sa bansa? Diyan sa PCSO. Bakit si Quiboloy lang? Yun yung punto natin. Teddy Laguardia, thank you. Yun yung punto natin. Dapat, kung gusto nyong susugin ang mga masasama, base sa inyo, susugin nyo ang lahat ng masasamang damo. Diba? Kasi gusto na nilang hatulan si Quiboloy eh. Dahil, based on sa statement, through mainstream media, through their trolls, nadurugin ng durugin si Quiboloy at idamay ng idamay si Pangulong Duterte at si Inday Sara. Nakita niyo yung kanilang laro? Ay, ngayon, Ontiveros, tahimik ka again dyan sa insertion, yung sa akap. Di ba dapat nagwelga na kayong hayop kayo? Dapat nilipol mo na, isama mo si Lenny, isama nyo lahat. Kayo mga pinklawan noon. Di ba magwelga kayo na nilalapastangan ng taong bayan? Hindi tama yan. Yung 20 million pesos na binayad sa mga kongresista dahil sa buwakan ng ginamang initiative. Mga kababayan, hindi natin dapat payagan yan. Di ba ganun kayo? O, bakit tahimik kayo? Si Laila de Lima na pinakalawala ni Lisa Smugs. O, di ba tahimik ang buwakan ng inang saba? Bakit tahimik kayo? Kasi kinasabwat na kayo ng buwakan ng ginang ahas na ito. Dahil isa-isa kayong kulay. Dahil ang mga kapatid ni Ahas ay pumusta yan sa dalawa. Supporter yan ni Robredo. Kaya tahimik si Robredo. Di ba? Tahimik ang mga dilawan kasi nagsanib na ang mga dugo nila. Dugong mga traidor. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayo palilin lang. Kasi yun ang gusto nilang pagtakpan yung pagiging pulboronic ni Kuting. Ha? Risa? Ontiveros, pagkakataon mo nang durugin si Marcos Jr. Ang tagal nyo silang pinag-uusapan. 30-something years na diktador. Ngayon na may expose na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus pulboronic to the highest level, then tahimik ka. Then yung tutok-tutok kay Kibuloy lang. You know what I mean? Mga palangga? Kagagigil. O ngayon, tahimik ka kay Tambaloslos. Yung mga abogado dyan, during the hearing, doon si Amy, mga abogadong sangkot sa People's Initiative, na harap-harapang sinungaling, na sa umpisa, tinatanong ni Amy Marcos na kayo ba, nabit nyo ba si Tambaloslos at si Zaldico? Kasama nyo ba sa mga pagtitipon nyo during yung pinagpaplanuhan nyo itong People's Initiative? Ano ang sabi ni Onyate dyan? At mga kasabot ng mga abogado, hindi natin sila isa-isahin. Hindi daw. Pero nung ipinakita ang picture, ano ang sabi ni Onyate? It slipped my mind. Ano ginagawa mo, Ontiveros? Tahimik ka pa rin. Pagkakataon mo na sana na durugin ang mga buwakang kasabwat ni Romualdez. Pero tahimik ka pa. Bakit? Dahil sinungal-ngalan na yung kipay mo ni Lisa Smugs. Tapos ang titirahin nyo lang si Quiboloy? Walang problema kung lahat yan kasi dito para tayo sa katotohanan. Kung may basihan yung mga sinasabi ng mga testigo, bakit hindi? So bakit yun lang ang tututukan nila? Yung against kay Duterte, kay Sara at kay Quiboloy. Yung kay Romualdez, kay Lisa, kay Kuting Jr. dead, mga buwakan ng Genemis na to. Di ba palaban ka? Freedom of speech? Ikaw mismo. Freedom of speech, di ba? Nagwala kayo noong na-expired ang prangkisa ng ABS-CBN. Dahil ang issue ng ABS-CBN, marami silang tinraidor na mga workers, hindi binayaran and everything. Okay? Kaya hindi sila na-renew at na-expired na Lahat, ni-recruit nyo ang mga artista, lahat nag-welga kayo, mahinayupak kayo dahil sinasabi nyo, niyuyurakan, o pinipigil ang malayang pamamahayag at ekspresyon ng taong bayan. Ang ginagawa kay Quiboloy sa kanilang istasyon na sila ay may prangkisa na hindi pa naman sila nahatulan o convicted sa kataas-taasang hukom na sila ay may ginawa, ganito, ganyan. Puro hearing dyan sa Kongreso. Tahimik ka. So selective kayong mga jutang Genemis kayo. Kapag kakampi nyo o nasuhulan na yung kipay ninyo, tatahimik kayo. Pag walang bayad, aatakihin nyo. Diba? Bernadette Lobaton, kaluwa yung mga taga-Iloilo kapag madayon ang PI, mga mansyon ni Lisa Smugs Dere sa Mandurriao, Iloilo. Yan.
May nag-message sa akin. Thank you Palangga. Ilang mansyon, Risa Ontiveros ang pinapatayo o napatayo na ni Lisa Smugs at mga kaalyansa niya. Kung gusto mong imbestigahan lahat, Risa, kung para ka sa Pilipino, papalakpakan ka namin pero selective kang ginayupak ka. Nasampalan na ba ang kipaylabo mo ng milyon-milyon galing sa kabanang bayang ginayupaks ka? Oh. Ano pa? Immigration. Yun nga, I talk about immigration already. Bakit hindi mo kalkalin lahat ang ginagawa ni Kuting na sinasabi kong palabas-pasok ang kanyang mga alipores para maghatid ng mga kabanang bayan sa iba't ibang bansa? Bakit hindi mo ipatawag? Mag-initiate ka. Okay? Nasusugin kung bakit saan kumuha ng pera si Robles, ang kanyang mga alipores, sila Santiago ng PPA, lahat ng ahensya, sila Altenco, mga kasabwat ni Lisa, ang issue sa Okada, ang issue sa Bureau of Customs, ang issue sa lahat ng pangangamkam nila. Bakit hindi mo tutukan? Bakit ka lang nagsistick kay Kibuloy? Si Kibuloy, mga palangga, kung may kaso man siyang haharapin dun sa mga binabanggit doon, at least hindi siya nagnanakaw sa kabanang bayan. Walang pondo si Kibuloy na bilyon-bilyon na ninanakaw niya. Okay? Katulad ng ginagawa ni Tambaluslos at ni Lisa dyan sa mga insertion. Okay? Dyan sa budget na pinag-uusapan ngayon.